competition doon ay si Jaren. Kasi na-evict, hindi lumabas, naging house challenger agad. So, ibig sabihin, sa lahat, medyo ikaw yung pinakamalapit yung puso pa rin. Doon sa mga housemates, lalo na sa best friend mo na si Binsoy din. May time ba na parang gusto mong sabihin, ayoko na, hindi totoo to, it's a prank! Well, there was definitely a time I felt like I was betraying them when I was doing this. There was a time where I just wanted to throw the chicken outside. But of course, I was a house challenger. So. But you... Ano? Sige, sabihin mo. I will quit. Pero ang may pinakaalam at lahat nakatingin sa kanya kanina Therese. Oo. Alam mo, lahat na yun- Tiniris mo yung mga feelings ng lahat ng mga housemates. Ganun talaga, oh. Pati viewers. Pati viewer, oo. Ikaw, dumating ka ba dun sa point na gusto mo lang sabihin na, guys, relax. Hindi totoo. Of course, kasi that time, like, during yung tapatan po namin, like, I just want to say sorry, like, it's a prank na task lang to. But again, binalikan ko kung ano ba yung reason kung ba't kami pinasok dito. And that reason is to help Kuya and challenge the housemates. So, yun po. Effective. Yes. At actually, yung task na yon ang isa sa naging malaking bagay kung bakit naluklok ang ating Big Four sa Yeah. pwesto yun. At dalawa dun sa talagang pinaglaban ang kanilang pwesto ay syempre sina Colette at Kai. Anong nararamdaman mo, Colette, nung panahon na yon? Kaya nasabi mo lahat ng mga ganyan. No way. Lahat. Kaya po, hinayaan ko lang po yung emosyon ko po na lumabas kasi sabi ni Kuya, valid naman daw po yun. So, nilabas ko lang po siya, kaya po may nakakatawa, sad, ano po, yung parang nainis, ganun po. Kung ang daming emotions ni Colette, si Kai naman very calm and composed. Yes, very positive. Paano ka nanatiling ganun ka-calm kahit na nang iinis na talaga sila? Well, kilala ko naman din po sila kasi house challengers nga sila, pero naging housemates din sila. And I can't just let that experience change my whole perspective of their character. Kaya talagang pinanindigan ko yung mga paniniwala ko sa mga kapwa kong housemates. Pero siyempre, sa lahat ng naging issue, nakita naman natin naging overacting na yung lahat na naging issue sa loob ng bahay ni Kuya. Kitang-kita naman natin na nasusolve. Nagiging maayos lahat. Kaya naman tayo ng mga sumusupporters na nanonood sa ating mga housemate, lalo na sa ating Big Four, dapat pure support tayo. Huwag tayong mapapaniwala sa mga fake news. And yun nga, parang I think si Kuya pinut to the ultimate test ang ating Big Four ng inyong final week at yan mismo ang kanyang pinunto, di ba? Ang mga fake news, mga information na misleading sa pagdating ni Madam. Pero syempre gusto natin tanongin ng ating big winner. Ano yung natutunan mo dun sa, lalong-lalo na dun sa linggo na yon tungkol nga sa maling impormasyon o sinasabi ng ibang tao? Ang pinaka natutunan ko po dun is huwag talagang maniwala sa kung anong sinasabi ng ibang tao dahil alam mo naman na mas kilala mo kung sino talaga sila. And yun, huwag kang maniniwala sa fake news talaga. Mas mahalaga pa din po yung friendship na nabuo namin. And alam naman po namin na kilala namin yung isa't isa na hindi naman talaga kayang gawin yun. So mahalaga talaga yung trust. And huwag talagang maniwala sa fake news. Bakit paniniwala? All the memories and times that we spent with you makes me glad we gotta do it all with you. You completed our journey. Wala nang iba. 'Cause you really made us happy. To our friends, you're one and only. Kami nagpapasalamat ng labis na kami ang inyong napili. Ang dami nangyari na season, so imagine 14 weeks. Gusto ko tanungin si Fiang, ano ang final words mo sa lahat ng mga nanonood tungkol sa naging pagsuporta nila sa season ninyo? Siguro po, thank you sa lahat ng nag-support sa akin. From the bottom of my heart, I really appreciate you all. And ang pinaka-natutunan ko po talaga dito sa loob ng bahay is, don't spread hate, choose love. Sabay-sabay din sabihin yun? Don't spread hate, choose love! Yay! At dahil dyan, nagkaroon tayo, nag-gain tayo ng family dito sa Pinoy Big Brother Gen 11. Kaya naman dahil family tayo, mag-enjoy tayo, mag-party-party! Simulan na ang saya!
Housemates, pumasok kayong lahat sa confession. Nakakatuwang makita na muling nagsasama-sama kayong aking Gen 11 housemates. Sa loob ng 14 na linggo, nakilala ko at ng taong bayan ang bawat isa sa inyo. Binuksan nyo ang kwento ninyo sa milyon-milyong tao at sa isa't isa. Higit sa lahat, kayo ang nakakakilala sa sarili ninyo. Huwag magpadala agad sa mga masasakit o masasamang salitang maaaring ibato sa inyo. Alam ko, mas matibay pa kayo ngayon at mas handang harapin ang anumang hamon ng totoong buhay. Kaya muli, sa pinakahuling pagkakataon, sa ngayon, binabati ko kayo, aking PBB Gen 11 housemates. Good luck sa inyong lahat. At gagabayan ko kayo. Hanggang sa muli,